So what's up? Ayan, muli tayo nagbabalik. PG Vergara of Linyada ng Mamay. So, konting kwentuhan lang mga kamamay. So, hindi naman tayo iba dito. Kasi ang gusto ko lang, makapag-share ako ng topic and tips all about do sa mga nagtatanong sa comment section. Okay? So, kayo po ang aking priority mga kamamay. Kaya po ako ay gumawa ng channel natin ganito para makatulong sa inyo. So, ang magiging topic natin ngayong umagang ito mga kamamay is tungkol sa katanungan ng ating isang subscribers na ganito po ang tanong niya. Idol, ano po pwedeng gawin sa isang manok ko? Okay? Na materials na ayaw kumasta. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya mag-breed sa kanyang mga inahin. So, yes, napakaganda katanungan at talagang nangyayari talaga yan pagdating sa ating mga alagang mga manok. So, yung mga ganyang klase ng manok, para sa akin, hindi naman po sila may sakit, pero minsan po kinukulang lang sila ng vitamins, kinukulang lang po sila ng konting ingredients na po pwede nyo pong ibigay. Okay? Possible may mga bagay lang kayong hindi natutugunan. Okay? May mga bagay lang kayo na hindi na ibibigay sa kanila. So, mga kamamay, bago natin simulan ang topic natin ito, isa lang hinihiling ko sa inyo, if ever na gusto nyo po yung ganitong klase ng mga topic tungkol sa pagmamanok, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre mag-like na rin po kayo mga kamamay if ever na nagugustuhan nyo ang ating, mga topic na i-share dito. Okay? So kung nakapag-subscribe na po kayo at nakapag-like, maraming salamat mga kamamay. Simulan na po natin ang ating topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung dahilan kung bakit po hindi ganong kataas ang testosterone level ng isang manok pagdating, sa breeding? Unang-unang mga kamanok, check nyo po baka po may sakit ang isang manok. Kapag po sila is may sakit, talagang bumababa po yung kanilang libido. Pagdating sa breeding, bumababa po yung testosterone level nila sa kanilang katawan. So make sure na healthy po ang inyong mga manok. Wala po siyang sakit, wala po siyang nararamdaman, wala po siyang halak. At the same time, sila po ay na-priming nyo ng maayos. Okay? Baka po kasi kaya ganan, hindi po masyadong na-absorb ng katawan ng mga manok yung pagkain na ibibigay ninyo, yung mga nutrients na kailangan nilang i-absorb. So, kailangan i-priming po ninyo, liguan, then inject ng supplements, vitamins para po talagang mag-improve yung digestion ng inyong mga manok para po mas gumanda ang blood circulation ng inyong mga alagang mga manok. So, bakit po ba hindi magawa na makapag-boost ng testosterone level ng ating mga manok with their own? Okay? So, sinasabi ko, hindi naman po talaga, hindi po nila kaya, hindi naman po nila hindi kaya na makapag-produce. Kaya po nila yon. Pero in some factor, baka nga po nagkasakit, nahihirapan po sila na makapagpataas ng testosterone level. So, kaya po hindi po sila nagbi-breed. So, ang advice ko mga kamamay, yun nga po, ang una po nyong gawin, kailangan i-priming po ninyo, make sure wala po siyang sakit, then inject po kayo ng vitamins and supplementation para po talagang mas maging ma-absorb ng katawan ng inyong mga alaga, yung mga pagkain. Kapag ka po maganda na po ang katawan ng inyong mga alaga, makikita nyo po mga kamamay, diyan na po mag-i-start na maging healthy ang inyong mga manok. Makikita nyo po yung kanilang mga mukha, mamumula, sign of healthiness po yan mga kamanok. Tapos sila po ay manliligaw na sa kanilang mga chicks. Makikita nyo po yan mga kamanok. At the same time, mas mahalaga din po na magbigay kayo ng mga breeder pellets sa kanila. Okay? Maghalo kayo ng konting grains para makatulong sa fertility ng inyong mga inahin. At the same time, magiging maayos din po yung testosterone level sa katawan ng inyong mga alagang mga manok. Okay? So ito po mga kamanok, papakita ko po sa inyo ang isa natin ditong tandang. Okay? So siya po ay possible maging brood stag. Kasi po napakagandang manok, maganda ang katawan, magandang size, tapos maayos po siyang manok. Ito po ang ating isang Melsim Dome. Ayan, makikita niyo po, napakagandang manok na ito. Ayan, so napakaganda ng size, napakaganda ng palong, napakaganda rin po ng katawan. Okay? So ito po so make sure talaga na healthy yung mga manok.
tapos nabibigyan nyo ng magandang suplemento, ano po ba yung possible na magandang suplemento pagdating sa ating mga alaga? So pwede po kayong gumamit ng Ganador Max, makakatulong yan upang i-improve ang testosterone level sa katawan ng inyong mga alaga. Promotor 43, possible makatulong din po yun mga kamanok. Volplex KQ, para mas maganda po ang panunaw, mabilis ang absorbent ng katawan ng manok, makakatulong din po yan. And ano pa ba? Jackie Oats, maghalo kayo sa inyong pagkain ng Jackie Oats, sa kanilang patukan ng Jackie Oats, makakatulong upang maalis po ang excess fats, yung ekstrang bilbil sa katawan ng inyong mga manok para po talagang hindi po sila magbagal, hindi po sila maging tamad, sila po ay maging masigla, okay, sa kanilang breeding. Kasi po pag pumataba masyado ang ating mga alaga, hindi na po sila masyadong naglalakad-lakad, lumilipad-lipad, nandun na lang po sila sa isang tabi, uupo na lamang, nakatulala. Sa madaling sabi, hindi rin po makakatulong yung sobrang taba. Kailangan lean muscles, mga kamanok, ang kailangan ng ating mga alaga upang sa ganon, ma-provide po nila yung magandang breeding purpose na ating inaasahan pagdating sa kanila. Okay? So, ganun lang naman kasimple eh. Kapag hindi mag-breed, check nyo yung manok. Kung meron ba siyang sakit, may nararamdaman, mahina ba ang kanyang katawan. Make sure of this, take note of this mga kamanok. Huwag po kayong pipili or magsiselect ng inyong mga broodstock kung sila po ay masyadong payat. Sigurado po ako yung kanilang mga anakin, mga sakitin, mga payatin din po mga kamanok. Make sure kapag kayo po ay magbe-breed, yung inyo pong mga materials, nanay at tatay, dapat healthy po sila. Maganda nga kung binavaksinan nyo muna bago nyo po sila i-breed para sa ganon, talagang maayos na maayos, healthy at hindi kayo magka-problema pagdating sa breeding nila. Okay, ganyan po ang tamang pagpa-priming. Binabakunahan muna po sila bago po nyo sila isa lang sa breeding at sigurado ako healthy sila at pati yung magiging offspring nila, yung magiging sisiw nila, magiging healthy po pagdating ng araw. Okay? So, kapag po pala kayo is nag-vaccine sa inyong mga materials, possible yung mga anak nilang sisiw, mataas din po yung kanilang antibodies pagdating sa mga sakit. So, makakatulong po talaga yung vaccination sa kanilang mga nanay at tatay para mamana po nila yung taas ng immune system ng isang sisiw. Okay? So, napakaganda po niyan mga kamanok. Talaga na vaccinated ang inyong mga alagang mga manok. Hindi ko naman sinasabi na hindi na po healthy, yung mga sisiw na hindi na bakunahan. So, para po talaga protected yung inyong mga sisiw na tipong hindi talaga dadapuan ng mga sakit, make sure vaccinated po sila. Especially yung mga farms natin dyan, yung mga nagbe-breed natin ng mahigit 100 heads. Mag-vaccine po kayo mga kamanok at kung kayo man is walang kaalaman, mag-comment kayo dito mga kamanok. I will teach you how to administer those kind of vaccines. Isa-isahin natin yan mga kamamay, mga kamanok para sa inyo dahil mahal ko po kayo, dahil subscribers ko po kayo. Okay? So mga kamanok, maraming salamat po sa palaging pagtitiwala, sa palaging panonood sa aking mga ini-upload na videos. Hopefully, marami po ang mag-comment, marami ang magtanong para tayo is may topic next video. So muli, papakita ko po sa inyo ang ating isang manok na materials pagdating sa breeding. So ito po ang ating isang male Sims Dome. Make sure lahat ng qualities, good qualities nasa kanya kapag kayo po is pipili. So yung tangkad, yung size, yung itsura, yung body conformation, yung bone structure, ma-check niyo po mga kamanok. Okay? So paano mga kamanok? Hanggang dito na lang po muna tayo. See you for our next vlog. Paalam.